Mga kaibigan, magandang araw po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Ngayon po ay July 31, 2026. Welcome po sa another edition ng Rinos Fobcast. Perspectives, Opinions, and Views. Fobcast. POV. Yan. Ngayon po, mga kaibigan, hindi naman po maikakaila na meron tayong mga government officials, whether nasa elected or appointed positions, whether sa local or sa national government, na madalas ay wala po sa kanilang tanggapan at hindi nagtatrabaho. What? Merong mahilig maglimayon. Merong nagtatago sa batas. Merong nakakulong. At meron ding sadyang tamad magtrabaho. What? Meron po talagang mga ganyan na mga government officials tayo. Whether noon o sa kasalukuyan o sa ano pa mang panahon. Meron talagang ganyan. Nangyayari po yan, mga kababayan. Ngayon po, itong panghuli, itong tamad magtrabaho, ito pong mga ganito, ang gusto lamang ay ang posisyon. Ang gusto lamang yung sweldo, yung allowances, at yung mga benefits. Pero, madalang magtrabaho at halos hindi na nga nagtatrabaho. Iniaasa na lang sa mga deputy. Inaasa na lang sa mga staff yung kanyang dapat gawin. Hindi mahagilap kung kailan kailangan ng mamamayan. Sa madaling salita, hindi po sulit. Hindi sulit ang buwis na ipinapasweldo ng mga mamamayan sa ganitong klaseng mga government officials. Samantalang, mga kaibigan, mga kababayan, samantalang ang mga ordinaryong empleyado sa gobyerno ay kailangang mag-file ng leave sa bawat araw na hindi sila makakapasok. Kapag ubos na ang leave, wala nang sweldo. Ubos na ang leave mo No work, no pay na. At kapag matagal ka ng absent, ubos na ang leave mo at matagal ka ng absent pa rin, pwede ka nang tanggalin sa serbisyo dahil awol ka na. Ganyan din po yung mga empleyado na contract of service lang. Yung mga COS o yung mga contractual. Sila po, no work, no pay. Whether sila ay nasa government o nasa private sector. Pero, bakit kapag mga government officials ay tuloy pa rin ang malaking sweldo at allowances kahit hindi naman pumapasok sa trabaho? Pero tayong mga ordinaryong manggagawa, tayong mga mamamayan na naghalal, nagluklok at nagbigay ng kapangyarihan sa mga government officials, tayo ay no work, no pay. No leave, no pay. At kapag ubos na ang leave, equals awol. Tatanggalin na sa serbisyo. Samantalang sila, kahit gaano katagal na hindi nagtatrabaho, kahit gaano katagal na wala sa opisina nila, hindi mahagilap kung nasaan, tuloy ang sweldo, tuloy ang allowances, tuloy ang mga benepisyo. Sa palagay nyo ba, mga kababayan, pantay ba ang batas sa ating mga ordinaryong mamamayan? Pantay ba ang batas sa mga manggagawa na no work, no pay? No leave, no pay? Pantay ba ang batas sa mga manggagawa na kailangang gamitin ang mga sick leave at vacation leave tuwing mag-a-absent? Tayong mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno
at maging sa private sector ay gumigising ng madaling araw kahit malakas ang ulan at masarap matulog. Gumigising tayo ng madaling araw para hindi tayo malate sa trabaho. Kung tag-ulan, lumulusong tayo sa maruming tubig baha para lang makapagtrabaho tayo, para lang makapasok tayo sa trabaho. Nakatayo tayo ng matagal sa mahabang pila ng LRT at MRT na hindi na nag-improve, hindi na nasolusyonan kung anong dapat gawin sa mahabang pila na yan, kung dapat bang damihan o gawing mabilis ang pagdating at pag-alis ng mga tren. Nakatayo tayo ng matagal sa pilahan ng mga jeep at ng mga bus. Nakikipagsiksikan tayo para lang hindi ma-late sa trabaho. Marami sa atin pinipilit magtrabaho kahit may sakit o kahit masama ang pakiramdam dahil sa kagustuhang kumita kahit maliit lang ang sahod. Ayaw nating mag-absent o lumiban dahil ayaw nating mawalan ng maliit na kita. Pero tayo ang naghahalal ng mga opisyal ng gobyerno na may malalaking sweldo, may mga malalaking allowances at magagandang benepisyo. Sila patuloy na sumusweldo mula sa ating mga buwis kahit hindi naman nagtatrabaho. Sa palagay nyo ba mga kababayan, pantay ba ang batas sa ating mga ordinaryong manggagawa? Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at kita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po.